This is Dr. Loven Beltran para sa Bully Fever dito sa Agri TV. So basically for today, ang pag-uusapan natin is about bully health. So may dalawang factors tayo para magkaroon tayo ng magandang or good-looking na American Bully. Kung kukuha man tayo ng American Bully, i-consider natin yung genes or yung genetic ng pup. And second thing dyan is yung environment. So ang mangyayari dyan, 60% is from the genes itself and the 40% is yung environment or yung management ng inyong kennel. So kung napagsama natin yung dalawang factors, in overall 100%, magkakaroon tayo ng good-looking na American Bully. So in general, para malaman natin na healthy yung ating American Bully, i-check natin palagi yung mata. Dapat clear siya, walang opacities o hindi siya cloudy. Second is yung kanyang nose, dapat moist palagi, hindi dry. Third, yung mucous membrane ng ating aso. So dapat pinkish siya, hindi siya pale or hindi siya nagkakaroon ng patches o red spots dun sa mga gums at kanyang mucous membranes. Palagi natin i-check pa din yung ears kung mayroon problems, yung coat, dapat okay. Yung stand ng aso, dapat okay din. Sila itong mga aso na immunosensitive, pero sila naman yung pain tolerant. So, ang nagiging problema natin dito, pwede na meron na sila nag-start na sakit, pero hindi nila kaagad pinapakita. Na lalaman na natin or na-check natin na may sakit yung ating American Bully pag nasa chronic or severe na yung stage ng kanyang mga sakit. So, una nating itatakel na health problem sa ating mga American Bullies is mag-start tayo sa integuments or sa skin niya. Common sa American Bullies na nagkakaroon sila ng atopy, nagkakaroon sila ng allergies. Cause ng atopy or allergies is food products, pwedeng environment. Nagkakaroon sila ng pamumula sa balat. Second thing is ichthyosis, or ibig sabihin ito is a genetic disorder. Ang nangyayari sa balat ng ating American Bullies is nagkakaroon sila ng scaling. Parang yung appearance na is parang yung scales ng isda. So yung last na pinaka-common na skin problem sa mga American Bullies is demodicosis or yung mange, galis aso. Ang cause nito is Demodex canis. Yung ibang aso, normal inhabitant na sa integument ng aso or sa balat. So pwedeng meron sa nanay, tapos during lactation, na ipapasa dun sa puppies. Nagmamanifest lang ang demodicosis dun sa ating American Bullies pag nagkaroon ng immunosuppressions yung kanilang system, nagkakaroon ng stress or anything factors na pwedeng pagkababa nga ng kanyang immune system. Basically, nag-start lang ito sa pruritus or nangangati yung ating aso and then eventually, unti-unti nagkakaroon ng mga mange lesions kung tawagin. Pag napabayaan, pwede siyang maging general sa aso. Ibig sabihin, sa buong katawan niya, kakalat yung mange na ito. So, tips para sa mga nagjo-join sa mga American Bully shows, para maganda yung coat yung ating aso, dapat yung environment malinis palagi. Dapat walang exposure yung aso nyo dun sa mga merong may galis na aso. And then, iwasan natin yung mga pagkain na pwede magkaroon ng allergies. Always maintain nyo yung proper grooming. Kung maaari, twice a week tayo nagpapaligo sa aso. Tapos, hanapin nyo kung ano yung sabon or shampoo na hiyang sa kanilang balat. Pwede tayong mag-supplements para sa balat nila and sa tubo ng balahibo. Pwede tayong pumunta or regular check-up sa ating veterinarians para magbigay sila ng, kumbaga, preventive para sa mga skin problems po.